Isang mapagpalang araw sa iyo at ako ay patuloy na nagpapasalamat dahil ikaw ay may patuloy na interes na lumago sa iyong espiritualidad at nawa ang aking panalangin ay patuloy ka pang lalago at patuloy na magkakaroon ng interes sa mga ganitong bagay at panalangin ko ang patuloy na paglalim ng iyong pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayong araw na ito, ang lesson natin ay mayroong pamagat na nagkasala. Siguro pamilyar kayo doon sa may palabas na ipaglaban mo. 'Di ba doon yung mga kriminal, yung mga nagkasala, kakasuhan sila, pagkatapos ay magkakaroon ng hearing, pupunta sila sa court o sa korte, kaharap yung mga abogado. So imagine nandoon ka sa court at narinig mo at nakita mo ang napakalakas na pagpalo ng judge, kasabay ng tinig at judgment ng judge na guilty, na patunayang nagkasala. Matapos na matipon at mailahad ang lahat ng ebidensya, magsumamo man yung nagkasala ay wala na ring saysay. Nagkasala, guilty. Iyon ay mga katagang parang patalim na sumasaksak sa puso ng isang taong nahatulan. Kumbaga parang yun ay pagsasabi ng kawalan ng pag-asa at ang hahantungan nito ay kundi kamatayan ay pagkakakulong. Ngayon, kung tayo naman ay haharap sa hukuman ng Diyos, ano naman kaya ang ihahatol niya sa atin? Pagdating ng panahon na haharap tayo sa Diyos, dalawa lang ang pwede niyang sabihin sa atin. Nagkasala o pinawalang sala. Alin kaya sa dalawa ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Maaari ba nating baliwalain ang kasalanan ngayon habang tayo ay nabubuhay? At ano ba ang mga bunga ng kasalanan? Gaya ng binanggit natin na bersikulo noong nakaraan na Roma 5:12, basahin muli natin, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya nga mamamatay ang lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. At idagdag natin ang Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at naging hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dito malinaw na malinaw sa binasa nating teksto na Bible verse na ang mga tao ay makasalanan by nature and by choice. Kapag ka sinabi nating by nature, tayo talaga ay makasalanan. Simula nang nagkasala si Adan at si Eva, nung mga nagkaanak sila ng nagkaanak at hanggang sa atin, sila ay nagkasala at ang kasalanan nila ay naipasa sa atin. Yun ay tinatawag natin na carnal nature o inherited depravity o kaya ay bred sin. So sa ating mga puso, sa ating mga buhay, hindi pa man tayo nagkakaroon ng muwang o hindi pa man din natin alam ang tama at mali, ay mayroon ng kasalanan na nananalaytay sa ating mga buhay. At yung kasalanan na yun ay yun yung nagiging dahilan kung bakit habang lumalaki tayo ay natututunan din natin na gumawa ng kasalanan. Di ba imaginein mo, wala namang nagturo sa atin na magkasala. Wala namang nagturo sa atin kung ano ba ang tama at mali. Pero bakit sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay mayroong parte na gusto nating gumawa ng kasalanan. Na pinipili nating gumawa ng kasalanan. Kasi nga, ang tayo, makasalanan tayo by nature and by choice. Sabi dito, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang tao na walang kasalanan. Magsabi nga kayo ng tao na walang kasalanan. Di ba? Wala. Kasi lahat ng tao, sabi ng Biblia, ay nagkasala. Basahin pa natin sa Roma 3:10-12. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. So malinaw na wala kahit isa ang matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tao ay marumi sa paningin ng Diyos dahil sa kasalanan. Sabi niya pa,
Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Hindi ako ang nagsasabi, kundi ang Biblia ang nagsasabi na walang taong gumagawa ng mabuti. Pero bakit may mga tao naman na nakakagawa ng mabuti? Kahit makasalanan sila, di ba? So mga kapatid at mga kaibigan, mga kabataan, ay ang tao nakakagawa ng mabuti, hindi dahil mabuti sila sa kanilang sarili, kundi dahil iyon sa grasya, sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Nakakagawa tayo ng mabuti dahil yon sa grasya ng Diyos at hindi yon nagmula sa atin. Ang tawag natin doon ay prevenient grace. Na tayong mga tao, bagamat makasalanan tayo, ay mayroon yung grasya ng Diyos na kung saan yun ang dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti. Take note of that, na tayong mga tao, we are not good enough. Sabi nga ni Jesus, there's only one good, and that is God. Tayo, mga tao tayo, makasalanan tayo. Hindi normal sa atin ang pagiging mabuti. Pero nakakagawa tayo ng mabuti dahil yun sa grasya ng Diyos. Kaya yung mga tao, kung makikita natin, bagamat nakakagawa ng mabuti, yung mga tao, kahit hindi sila Kristiyano, pero sabi ng Biblia, hindi pa rin sila matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit nagaano pa kadaming kabutihan ang nagawa ng isang tao, kung hindi siya naniniwala, hindi siya nagtitiwala, hindi siya nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, marumi pa rin siya. Ang mga mabubuti niya pa rin gawa ay isang basahan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa, kundi ang kaligtasan lamang natin ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi niya sa 1 Corinthians 6, 9-10, hindi ba ninyo alam na hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanman ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangaliwa, nakikiapid sa kapwa lalaki o babae, mga magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. So ipinakita sa verse natin, talagang inisa-isa niya yung mga kasalanan ng mga tao. At sinabi dito na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong gumagawa ng ganitong mga klaseng kasamaan. At saka kahit hindi banggitin ang mga kasalanan na ito, alam natin sa ating mga puso kung ano ang kasalanan, kung ano ang mali. At kung tayo ay patuloy at mabubuhay tayo sa kasalanan, kapag tayo ay namatay, haharap tayo sa Panginoon. Ang maririnig natin na sumbat ng Panginoon sa atin ay nagkasala. At ang parusang dapat para sa atin ay ang walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusa, ang walang hanggang pagkakakulong sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Kasi kapag humarap tayo sa Diyos, wala tayong maitatago sa Diyos. Alam niya ang lahat. Kahit ang kaliit-liitang detalye ng ating mga buhay habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. At sa bawat kasalanan na ating nagawa, pagbabayaran natin ang bagay na iyon. So imagine, sa loob ng isang araw, kung makakagawa tayo ng 5 kasalanan, i-times mo yun sa loob ng 365 na araw, tapos kung ilang taon ka pang mabubuhay, sabihin mong 40, 70 years, di ba? Sobrang daming kasalanan ang makikita ng ating Panginoon sa atin at karapat dapat tayong husgahan na nagkasala at karapat dapat tayo sa impyerno. Ang kasalanan, sabi nga dito sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang naghiwalay sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So malinaw na ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya nga pagdating ng panahon, lahat ng tao haharap sa Diyos. Pero ang mga nabubuhay sa kasalanan, tuluyan silang mapapalayo sa ating Panginoon at mararanasan nila ang walang hanggang parusa, walang hanggang sakit,
walang hanggang pagdurusa. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamagandang balita? Hindi na natin mararanasan ang walang hanggang impyerno kung sabi dito sa Bible, sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin, tayong mga makasalanan, kahit makasalanan tayo sa mundong ito, pero hindi hinayaan, hindi ginusto ng Diyos na manatili tayong makasalanan, na manatili tayong marumi, na manatili tayong hiwalay sa Diyos. Kundi gumawa ang Panginoon, gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay maibalik sa Kanya, para malinis tayo, para mapatawad ang ating mga kasalanan. At yun ay walang iba kundi ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, yung ating mga kasalanan ay Kanyang inako at Siya ang pinarusahan para sa atin. At kapag tinanggap natin, kapag tayo ay nanampalataya, tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa ating Panginoong Hesus, hindi niya nasasabihin na nagkasala ang taong iyan, kundi ang sasabihin niya na sa atin ay pinawalang sala. Pinatawad na tayo, nilinis na tayo dahil tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Hesus. Yun ang grasya, yun ang napakagandang balita na gustong sabihin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng confidence na papasok tayo sa langit, hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa Kanyang muling pagkabuhay. Totoo ang puot, totoo ang galit ng Diyos, pero totoo rin ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang grasya at ang Kanyang habag, na hindi natin mararanasan ang judgment, ang condemnation, ang parusa kung tayo sa ating mga buhay ay tinanggap natin ang Panginoon at nagsisi tayong totoo sa ating mga kasalanan.